Okay, magandang umaga po sa ating lahat at heto, pag-usapan natin kaagad itong punto ni Trixie Cruz Angeles, no? Si Attorney Trixie Cruz Angeles. Maganda po ang point ni Attorney Trixie dito. Kasi po ngayon, itong mga kalaban po ni Vice President Inday Sara Duterte ay sabi nila, no? Tinitira nila ang mga DDS eh. Kasi sabi ng mga DDS, tayong mga DDS, no, na bakit naman si VP Sara ang impeachment ang inaatupag ng administrasyon, ang Kamara, ang House of Representatives? Bakit tutok na tutok sila dito sa impeachment ni VP Sara? Na ang daming problema, especially dito sa crisis na kinakaharap ngayon ng bansa. Yan ang sabi ng mga DDS. Ang sagot ng mga dilawan at mga loyalista, sabi nila, kahit may crisis, it doesn't mean na hihinto tayo sa pag-imbestiga dito sa mga corrupt official ng Pilipinas. So tama lamang na itong si VP Sara ay patuloy rin itong impeachment complaint na ito. Yan ang point ng mga loyalista na kahit raw crisis, hindi hihinto ang mga administrasyon at itong Kamara na imbestigahan kung sino yung corrupt. Ngayon, kaming mga DDS, nung narinig namin yan, sabi namin, payag kami dyan. Pati itong si Trixie Angeles, payag kami dyan. Di ba? Kasi, kahit may crisis, hindi tayo hihinto. Kung sino man ang accountability sa mga nagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan. Kung sa tingin ninyo, nagnakaw si VP Sara, nag-file kayo ng impeachment, kung may ebidensya kayo, sige. Kung gusto nyo yan, hala, sige. Yan ang gusto ninyo, di ba? Ngayon, may point si Attorney Trixie dito. Mamaya, kasi po, ito yung nangyari. Ito ipapakita ko sa inyo, ha. Ito. Unahin ko na ito. Pero like, share mo na, ha, bago ko ipapakita ito, ha. Kasi may point si Trixie. Like, share, tapos yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Bago natin ipapatuloy. Ito yung point ni Attorney Trixie. Ipapakita ko sa inyo, ha. Ito. Wait. Ayan. Teka muna. Yan. Ito, kinuha natin ito sa page ni Attorney Trixie. Ito yung point. Okay? Lakihan natin. Ayan. Sabi ng mga kritiko ni Vice President Inday Sara Duterte, hindi daw dapat excuse ang crisis against accountability. Agree naman kami. Yan ang sabi ni Attorney Trixie. Accountability above all. Kahit may crisis, accountability above all. Kung pwede pa lang yung notice of disallowance bilang patunay ng lack of accountability at possible graft and corruption, di sige, imbestigahan na ang Department of Agriculture, DSWD, DPWH, CHED, itong DOH at etc. Kasi gusto nyong imbestigahan si VP Sara sa kanyang impeachment eh. Para hindi kayo tatawaging selective, hindi lamang si VP Sara ang ating imbestigahan. Imbestigahan rin natin ang Department of Agriculture, DSWD, DPWH, ang CHED at itong DOH. Para patas tayong lahat, di ba? Habang andyan na rin lang tayo, imbestigahan na lahat ng mambabatas. As in lahat. Kasi gusto niyo accountability eh. Sabi niyo nagmamayabang kayo na dapat patuloy pa rin yung impeachment na yan kahit may crisis kasi accountability yan. Sige, lahatin na natin. Damay-damay na. Lahatin na natin.
Hindi lang, kung sa tingin ninyo si BP Sara ay dapat imbestigahan rin natin lahat. Lahat na, as in lahat. Ah, as in lahat na may ghost projects, lalo na yung mga pinatigil na investigasyon, uy, yung mga nananahimik dyan, kala nyo, nakalimutan namin kayo? Yan ang sabi ni Atty. Trixie. At syempre, ilalabas na yung mga transcripts na tinago ng ICI kasi mamaya may ipapakita ako. Lalo na yung may testimonya sina Martin Romualdez at si Sandro Marcos, and especially yung mga hindi isinapublikong mga statements ng mga taga DPWH. Di ba? Baka naman gusto nyo rin buksan na ang pamamalakad dyan sa customs. Patay tayo dyan. Damay na. Wala tayong pakialam dyan. Kahit mag-crisis. Hala, sige, imbestigahan natin ito kasi inimbestigahan niya si BP Sara. O sige, imbestigahan rin natin ito. Di ba? Di ba sinabi ni Zaldico na may kinalaman ang isang miyembro ng First Family sa pagtataas ng presyo ng imported food? Yan, patay kayo dyan. Okay. Patay kayo rito. Krisis tayo ngayon. Dalian nyo sa pagbawi ng perang hindi ginastos ng maayos. Ang lagay si VP Sara lang ang may accountability. Pero bulag kayo sa mga issue ng mga kaalyado ninyo. Correct. 'Di ba? Sasabihin nyo ngayon na dapat maimbestigahan si BP Sara sa impeachment complaint for accountability kahit may crisis. Trabaho yan. Ganyan. Sige. Imbestigahan na natin lahat. Kasi mas klaro ito Mas klaro itong corrupt Yang DSWD na. Mamaya. Ipapakita ko. Crisis tayo ngayon. Dalian nyo sa pagbawi at perang hindi ginastos ng maayos. Ang lagay si BP lang ang accountability pero bulag kayo sa mga issue sa mga kaalyado ninyo. Good Friday ngayon. Ipagpenitensya nyo sila. Di ba? Ito, baka akala ninyo. Baka akala ninyo. Ayan. Ano yan? COA report. COA report. Imbestigahan na natin lahat. COA report. DSWD. 10 billion suspension disallowance. Ayan klaro Imbestigahan natin ang DSWD kasi 10 billion po 10 billion po ang suspension disallowance. Ano ito? COA report yan Si Atty. Trixie po ang naglabas niyan. Ayan, ang galing-galing mag-research ni Atty. Trixie. Hindi lang makikita. Ayan. May numbers yan Total Ayan. Imbestigahan natin yan, di ba? Imbestigahan natin yan kasi para patas naman tayo. Ano pa? Ayan. COA report 186B. Department of Energy charges. Ayan. Summary of total suspension disallowance and charges. Ito. Imbestigahan natin ito. Yung kay BP Sara, 125 confidential funds. Ito, mas grabe ito 199 million. Ito pa, 186 million. Billion ito Yung isa, billion pala ito yung isa. 186 billion. Tama ba? 703,700,804. Ayan. Implementation of prior year audit recommendation. Ayan. Disallowance, 199 million pala. Ayan. Di natin imbestigahan ito. Imbestigahan nyo rin ito. Ito pa, meron pa. Ayan, ano yan? COA report, DPWH. Summary of total suspension disallowances and charges. DPWH unsettled audit suspension disallowance and charges as at December 31, 2024 accumulated 14 million
955,568. Billion pala ito, oh. 1 billion, 14 billion, 955 million, 576,891. Tapos meron pa. 2 billion, 397 million, 2 billion, 397 million, 81,425. And 94 cents. And meron pa. 3,218,925.91 cents. Respectively, details are shown in observation number 34, part 2 of this report. Grabe! Status of implementation of prior year's audit recommendation. Ayan. Of the 139 outstanding prior year's audit recommendations, 72 or 51.80% were implemented. The other 67 or 48.20% of the recommendations were not implemented. Patay tayo dito. And were reiterated, restated in part 2 of this report. The details on the results of validations of 72 recommendations are suspension, disallowance, a total of 17 billion 355 million 877,242.85 cents. Hindi natin to imbestigahan. Wala po sa kalingkingan ang inyong akusasyon kay BP Sara dito. Yung kay BP Sara, 125 million. Wala sa kalingkingan. Hindi natin ito imbestigahan for accountability. Crisis? Wala. Kahit may crisis, imbestigahan natin to. Inimbestigahan nyo si BP Sara, damay na ito. Damay. Ito pa, meron pa. Akala nyo yan lang, meron pa. COA report, DOH. Kasi sa COA ito eh. Hindi po nagsisinungaling ang COA. Ayan, ang dami ayan, sobra. Status of implementations of prior year's audit recommendation. Ayan. Hindi ko lang masyadong kasi nagbo-blurry na siya eh. No, ayan total. Billion yan. Billion yan beginning balance, movement during year. Ayan, third period. Ayan, questionable ito lahat. A total of 9.5 billion suspension and disallowance. Hindi natin ito imbestigahan? Yan ang hirap sa inyo mga kamara. Selective kasi kayo eh. Si BP Sara lang ang inyong inimbestigahan. Million lang yung kay BP Sara. Ito, billion ito. Bakit ninyo inuuna si BP Sara? Kasi alam namin, inuna nyo si BP Sara kasi takot kayong maging presidente. Sisiraan na natin si BP Sara para hindi maging presidente. Pero itong mga billion na dapat nating questionin, hindi ninyo inimbestigahan. Kasi kaalyado ninyo. Diyan tayo nagka-problema. Ito pa, baka akala nyo wala pa. Ayon sa COA, 532,615,991.26 cents notice of suspension. 432,470,561.83 cents notice of disallowance naman. Ang total nito 965 million 86,553.09 cents. Hindi natin imbestigahan ito? Hindi natin. Ganun. Wala lang ito.
Status of settlement of suspension and disallowance. Ayan. Audit, suspension, and disallowance totaling of 532. Ayan o. Yan o. Oh, yan ang report. Sa CHED naman ito. Ha? So ano na? Baliwalain lang natin ito? Baliwalain lang natin ito. Ano? Kailan ba ito nangyari? May date ito eh. May date ito. Hanapin niyo. Baka akala niyo fake news ito ha. Hanapin niyo sa website sa COA ito. Kasi nagmamayabang kayo eh. Sabi ninyo, hindi. Kahit may crisis tayo, patuloy pa rin ang impeachment complaint. Patuloy pa rin ang investigasyon sa corruption. Kasi for accountability yan eh. Sige nga, imbestigahan ninyo ito. Hindi ninyo kayang imbestigahan ito. Yan ang problema ninyo. Diba? Damay na natin. Meron pa. Akala nyo, wala. Ito. COA report again. Letter F. Enforcement of settlement of accounts. Ayan. Notice of suspension and notices of disallowance issue for transaction audited during the year amounted to 1,319,000 due to non-compliance with various laws, rules, and regulations. Moreover, only the amount of 1,376,000,000 was settled with corresponding notices of settlement of suspensions, disallowances, and charges, itong NSSDCs issued during the year, leaving unsettled suspension, disallowances, and charges amounting to 8,001,000 as of the end of the year. Letter G, implementation of prior year's audit recommendation. Of the 154 prior year's audit recommendation, 33 were implemented and 121 were not implemented. Good luck sa inyo dito. Of which, 106 were reiterated with modification in this report. 8 billion notice of suspension and disallowance, Department of Agriculture. Di ba? So, anong ibig kong sabihin? Kung kayo, magmamayabang kayo na patuloy natin ang investigasyon kay BP Sara, hindi tayo titigil sa accountability sa mga korap. Sige, imbestigahan natin ang agriculture, DSWD, DPWH, ang CHED at ang DOH. Yan, mga ahensya lahat yan ni Bongbong Marcos. Hindi nyo kayang imbestigahan, kamara no? Kasi bias kayo. Kasi kaalyado ninyo. Pikat ninyo. Yan ang hirap sa inyo eh. Yan ang hirap sa inyo. Okay? Tapos heto pa. Ang gara-gara ninyo na batikusin si BP Sara. Ang gara-gara ninyo talaga. Especially itong mga dilawan at mga loyalista. Ang gara, crisis tayo ngayon. Kahit crisis tayo, imbestigahan natin si BP Sara. Kasi kurap-kurap. Pero yung mga corrupt rin sa mga ahensya sa gobyerno, ayaw ninyong imbestigahan. Na mas malaki yung perang nilustay. Utot ninyo. Ito pa. Ito pa yung nakakagalit. Ipapakita ko sa inyo ito. Ano ito? Shinare ito ng vlogger sa Hague na si Alvin and Tourism. Okay? Ito pasensya na kayo mga taong bayan. Ipapakita ko sa inyo ito. Bad news po ito. Okay? Kasi, bad news ito. Kasi, para sa akin bad news ito.
Kasi alam ko na wala na namang pupunta itong pera na ito. Oh, okay lang kung si Duterte ang gumawa nito kasi anong tawag doon? May tiwala tayo kay Duterte. Magasta ng maayos itong pera na ito. Oh, eto lang naman ang gagawin ng administrasyong Marcos. Bang! Ano yan? Ano basahin ko ha. Alam kong masasaktan ang taong bayan dyan, pero wala tayong magagawa sila ang nasa posisyon. Ano? O yan o. Akala mo naman nagtatrabaho. Ano nakalagay dyan? Marcos admin rushes to secure 408 billion in new loans. Sa mga hindi nakaintindi, ang Marcos administration ay naninigurado, okay? Ang Marcos administration ay naninigurado ng 408 billion na pera na uutangin. Utang na naman. Patay tayo dyan. Uutang na naman si BBM. Okay? Ito, para sa akin, bad news ito. Kasi, hirap na nga ang bayan natin. Hirap na ang bayan natin, umutang pa. Saan tayo ng pera pambayad nito? Na nag-negative na nga tayo. Anong sabi ni Robin Padilla? Wala na. 60% na. Ibig sabihin, para na tayong failed state nito. Ang laki na ng utang natin. Anong sabi ni Alvin and Tourism? This administration risks being remembered as the era when corruption stopped pretending to hide. The borrowing money is promoted from last resort to first instinct. Diba? Anong point ni Alvin? Kasi sa sobrang daming ninakaw na pera nila, ayaw nilang bawiin yun Kasi sila yung nagnakaw So, mangungutang sila. Kasi kulang pa siguro yung nanakawin. Tatanong lang tayo Administrasyon, mga congressman. Yung amo ninyo umutang na naman. Nanakawin nyo na ba rin ito? Nanakawin ulit? Magnakaw ulit? Hindi, nagtatanong lang kami kasi kawawa ng taong bayan. Yan umutang na naman yung amo ninyo. Umutang na naman. Kulang pa ba yung ninakaw ninyo? Kulang pa ba? Alam nyo, sa totoo lang, dinadaan lang natin ito sa biro, pero sa totoo lang, nakakatakot ito. Uutang sila kasi wala ng pera ang bansa. Wala ng pera ang bansa kasi ninakaw na lahat di ba? Nagiging useless. Nagiging anong tawag doon? Nagiging sayang yung perang mga ninakaw. Kasi sa totoo lang, kung matino lang ang Marcos administration, mababawi ma yung perang ninakaw? Basta matino lang? Hindi nila mabawi-bawi yung mga ninakaw. Kasi may masasagasaan. Yung ICI? Niloloko lang tayo niya ng ICI na yan. Akala natin na itong ICI na ito, itinayo ito ni BBM para maisauli yung mga bilyon-bilyong ninakaw. Pero hanggang ngayon, wala pong big fish, walang mastermind ang nagiging accountability. Wala. Nasayang na yun. Yung ninakaw nila, wala na sa nila. Ayon kay BBM, walang mastermind. So, hindi na nila malaman na saan napunta yung perang ninakaw. The only solution, BP Sara to be the president. Para ubos lahat yung mga ninakaw nila. Ang problema dyan, kapag
malaman ng taong bayan o malaman ni BP Sara kung sino yung mga nagnanakaw, they are held for accountability. Ang tanong, nandyan pa ba yung mga pera na yan? Baka inubos na nila. Kaya si Bongbong Marcos, dahil ubos na yung pera, utang ulit. Ang laki-laki niya, no? Halos kalahati ito ng 1 trillion, ha? 408 billion. Sobrang laki ito. Uutang na naman sila. Ano kayang gagawin nila ito? Proyekto na naman. Di ba? So, sa akin ba? Ako po'y lungkot na lungkot dito sa ginagawa ng administrasyon niya ito. Di na kasi kaya nila eh. Ikaw na presidente ka, kung magaling ka na presidente, yung perang uutangin natin, sisiguraduhin mo yan na makabawi tayo. Like sa ginawa ni Duterte, umutang siya ng, for example umutang siya ng 100 billion. Dapat, at the end of the year, babawi tayo ng at least 150 billion. May, tayo, sa Bisaya pa, ginansya. Tayo, yung inutang natin for investment, o kung ano mang yung itinayo natin, dapat, meron tayong balik na mas malaki pa sa inutang natin. Ganon sana. Ang tanong, hindi, itong Marcos administration, ganon ba ang nangyari? Kasi yung inutang nila na pera, naubos, ninakaw lahat. So, ano tayo? Negative ang nangyari. Negative ang nangyari. Yan ang sabi ko sa inyo. Tapos, itong mga loyalista, may gana pa silang sasabihin na, si Marcos na ang forever na president. Prime Minister na si Marcos. Jesus Mariusip. Sa Bisaya pa, Jesus Mariusip. Buyag, buyag. Wag naman. Hindi na nga marunong mag-handle kung paano susolusyonan itong crisis natin, tapos gusto nyo pang maging presidente forever? Ano yan? Suicidal? Di ba? Heto pa ang nagpapatunay. Ito pa ang grabe. Ito Kilala nyo si Attorney Baligod. Di ba? Ito yan. Si Attorney Baligod, kilala ninyo, di ba? Ito yung attorney, ito yung abogado. Ito, ipapakita ko sa inyong video, Ito yung abogado ng mga 18 ex-Marines na ni-reveal nila o binuking nila ang kabalastugan ni Zaldico dito sa mga hinahatid nilang mga maleta na pera, mga paper bag na pera, at mga envelope na pera. Diba? Ngayon, nagpalabas ng video itong si Attorney Baligod. Okay? Galing po ito sa mga video ng 18 ex-Marines na saksi, bagong ebidensya na nagbibilang sila ng maleta. Nagbibilang sila ng maleta. Ito, panoorin natin panoorin natin. Grabe. Ganito po sila maghatid ng mga maleta. Maghatid ng ninakaw na pera ng bayan. Panoorin ninyo. Ayan, binibilang pa nila. Yan, binibilang. Ano lang ito itong video na ito, 12 seconds lang ito 12 seconds lang ito. Ulitin natin 12 seconds lang ito. Kasi duda ko rito, ang nag-video nito, parang tinatago niya ang cellphone niya. Okay? At I think this is an old video. Ito pa yung panahon na naghahatid sila ng maleta. So pero bago nila ihatid yung maleta,
bibilangin muna nila yung maletang ihahatid nila. Ito ha, panoorin natin ulit. Ayan. Ayan, o sino yung nagbibilang? Dapat mapatawag ito, no? Kung matino itong si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, ipatawag sana nila itong taong ito. Ayan o, binibilang o. O, sino yung nagbibilang o? Binibilang nila yung maleta. Alangan naman, ha? Sino bang, kung sa tingin niyo, Don Mar, kung mayroong magsasabi nan, Don Mar, baka ano yan nagbibilang lang yan ng maleta kasi baka nagbakasyon yan. Baka mga damit yung mga nasa loob niya ng maleta na yan. Kailangan pa bang bilangin yung mga damit? Di ba? Kailangan pa ba? Tapos, dapat maimbestigahan na ito kung kaninong bahay yan. Ha? Kaninong bahay yan? Yung yan. Kaninong? Ayan binilang. Yan. Yan ang yan ang paulit-ulitin natin ito ha. Natin ito. Loop natin ito para maganda. Yan. Kasi sila wala lang sa kanila ito, no? Ito very booking na ito eh. Hindi ko maintindihan itong si Ping Lacson. Bakit hindi pa niya ito maimbestigahan ito? Bakit hindi pa niya ipatawag ito? Unang-una, kung matino itong si Lacson, titingnan nila kung kaninong bahay yan. Kaninong bahay yan? Yung binilang na yan. Di ba? Ang daming pwedeng itanong pagdating doon sa sana naman ipakita ito ni Marcoleta na naman sa Blue Ribbon Committee na dapat buksan ulit dapat mapatawag na nga itong 18 ex-Marines sa Blue Ribbon Committee pero hindi nila pinatawag yung 18 ex-Marines. Yan ang nakakapagtaka. Bakit hindi nila pinatawag itong 18 ex-Marines sa Blue Ribbon Committee? Siguro takot sila na maraming magiging revelasyon ng mga 18 ex-Marines na ito. Takot sila. Alam nilang masira na naman ang administrasyon kapag iimbitahan nila itong mga 18 ex-Marines. Kaya hindi na nila ginawa. Di ba? Ganyan po. Yan. Ganyan po tayo niloko ng taong bayan. Tingnan ninyo. Tapos gusto nyo pa maging Marcos ulit ang presidente? Ha? Yan Hindi ba kayo magagalit dyan? No, tingnan niyo. Pera natin yan. Yan, yung mga maleta na yan, pera ng taong bayan yan. Hindi ako ang nag-release nito ha. I-shinare ko lang ang shinare ni Attorney Baligod. Kasi yan ang claim ni Attorney Baligod na yung mga maleta na yan, video yan sa paghahatid ng pera ng bayan. Siya ang nagsabi niyan. Kung totoo man ito, masakit yan sa atin. Yan Ay nako. Tapos gusto nyo pang maging presidente si BBM na hindi niya kayang imbestigahan ito? Ha? No. Kawawa ang bayan natin, no? Kawawa talaga yung bayan natin. Mabigat ito na ebidensya, no? Pero alam niyo ba kung anong ginawa nila? Impeachment pa rin ni BP Sara. Diba? Kaya si BBM, no? Nasusuka talaga yung taong bayan sa kanya. Kasi halatang halata na si BBM pasensya na ha. Halatang halata si BBM Kasi kung matino pa siyang paging presidente, imbestigahan natin lahat. Si BP Sara, imbestigahan. Yung si Zaldico, yung mga nabanggit ni Zaldico na si Martin Romualdez, si F. Eliza, si Sandro Marcos, ang dami pa. Yung si Bersamin, si Pangandaman, dapat maimbestigahan yun lahat para
sasabihin ng taong bayan, okay itong si BBM kasi kahit kaalyado niya, iniimbestigahan. Makaaway man sa politika o kaalyado sa politika, si BBM hindi bias, inimbestigahan lahat. Pero hindi yan ang nangyari eh. Si BP Sara lang. Si BP Sara lang inimbestigahan. Kaya ang taong bayan, galit na galit. No wonder, ang taong bayan, ang rating ni BBM, negative. Negative. Di ba? Kaya sabi ko, ganyan po ang administrasyong Marcos. Tapos ngayon, magmamayabang si Marcos. In the middle of the crisis of the Philippines, magmamayabang siya sa kanyang legacy. Ano bang legacy mo? Flood control? Nagtatanong kami. Ano bang legacy ni BBM? Ikukumpara mo dito kay Duterte. Ito mga loyalista na ito, bilib na bilib kay BBM. Ano bang nagawa ng amo ninyong bangag? Sige. Ano bang nagawa niya? As far as I know, ang daming nagawa ni Duterte. Di ba? National ID. Yung lisensya natin, yung sa driver's license, tinaasan ni Duterte. Di ba? Yung tanimbala, si Duterte lang ang nakagawa ng solusyon. Yung yung mga bridges na itinayo ni Tatay Digong. Yung mga airports na hindi na mabilang sa sobrang daming itinayo ni Tatay Digong. Yung sa SEA Games, kung maalala ninyo, nandyan sa Tarlac, itinayo, sobrang laki. Kung maalala ninyo, si Pacquiao pa yung di ba? Manny Pacquiao, siya yung nagdala ng torch, tapos sinindihan niya ng yung ilaw. Naalala niyo yun? Sobrang laki yun. Yung sa SEA Games. Ano pa? Sobrang dami. Yung panahon ng pandemic, no? Biktima ang buong mundo. Kung hindi si Duterte ang naging presidente noon, kung hindi si Duterte, kung si Marcos ang naging presidente nung panahon ng pandemic, wala na. Wala na sana nagbablog si Donmar TV. Kasi pati ako nagurgur na rin sa virus. Pati kayo ngayon, hindi na kayo nanonood kasi nagurgur na tayong lahat. Kung si BBM yung presidente. So dahil si Duterte, marunong siya, friends to all, enemies to none, maraming bansang tumulong sa atin dito sa Pilipinas. The only thing na naging proud ako sa pagiging Pilipino ay yung panahon ni Tatay Digong. Yun yung time na bilib talaga ako na Pilipinong-Pilipino, Pilipinas tayo. Yung sa SEA Games, very proud. Yung dito, hineld yung SEA Games. Very proud tayo noon. Wala. Talagang, pinagtripan pa yun ni Drilon. Pinagtripan pa yun. Inggit na inggit sila noon. Hindi nila matanggap-tanggap. Hindi nila makaya tingnan na si Duterte ay magaling. Hindi nila kaya. Kasi itong si BBM puro salita. Puro salita si BBM ang hindi pa nga natapos ang kanyang termino sa pagiging presidente, nagmamayabang na siya sa kanyang legacy. Na wala namang legacy. Ano bang legacy niya? Diba? So kayo mga audience dito sa Donmar TV na mga nanonood, anong masasabi nyo sa Marcos administration compared to the Duterte administration? Okay? Mag-comment kayo, babasahin natin ang inyong mga komento sa comment section. Okay? Don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At
Sa mga bago pa lang dito nanonood, if this is your first time, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. At tapos kapag nakasubscribe kayo sa akin, updated na kayo sa mga trending na mga balita. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye! God must be dead, God must be dead, God must be dead.